insultong-insulto na sa amin eh. Sa totoo po, paliwanag nyo po, saan po kukunin yung budget niyan? Uutangin yan at babayaran naming lahat ng mga tax. Kaming hindi makakabili kahit kailan ng 20 pesos na bigas. Kaming hindi makakabili, lalong-lalo na sa mga taga Mindanao. Ang laki po ng Mindanao, ni isa walang tindahan na 20 pesos na bigas. Kaming mga hindi makakabili ng 20 pesos, kasama kami sa magbabayad ng idadagdag ninyo na pambili. Yan pong mga ganyang proyekto para lang masabi nyo na natupad na ang pangarap. Tama na po yan. Yan po ang inayawan namin sa inyo. Pinakulong nyo si Tatay Digong dahil sa panluloko nyo na hindi kami makikipagtulungan sa ICC. Pero sa Interpol, nakikipagtulungan tayo eh. And request ng ICC through Interpol. Ano sabi ng ICC? Kung hindi nakipagtulungan ng gobyerno, hindi namin makukuha si Tatay Digong. Bakit? Wala bang Interpol sa Israel? Wala bang Interpol sa Russia? May warrant of arrest yung si Netanyahu ng Israel. May warrant of arrest si Putin. Pero hindi po binigay ng gobyerno nila. Tayo lang po ang nagbigay. Sino po pinuno ng gobyerno? Si Marcos. Tama po yun. The people have spoken. At hindi po nila sinabi na ayaw namin sa kabinete mo. Ayaw namin sa'yo. Yan po yung ibig sabihin. Ayaw namin ang ginawa mo sa mga Duterte. Ayaw namin ng mga kawalan mo ng proyekto. Ayaw namin na ang pangunahing proyekto mo ay mga flood control projects. Ang pangunahing pinagkagastusan mo ay flood control at ayuda. Ayaw namin yan. Yan ang sinabi ng mga tao. O tapos sasabihin mo, magsalita lang ako ng reconciliation. Okay na yan. Dahil, alam mo, parang sinasabi mo sa amin, uto-uto kami. Never na. Hindi na po kami. Kinabukasan, kinontra siya ni Auntie Claire. Talagang magagalit yung mga tao. Hindi po kami humingi ng reconciliation. Naniningil pa si Auntie Claire kagad. Kala mo, yan ang nakakagalit sa amin, Mr. President. Yung mga ginawa mong atakdog. Kung meron dapat mag-courtesy resignation, hindi na courtesy yun. Ano na yun? Yung punot dulo nito. Tatay Badong, sa sobrang bobo ng BBM vloggers, dapat daw mag-submit na din ng courtesy resignation si Inday. Si Inday po ay hindi miyembro ng cabinet. Siya po ay hinalal na Vice President ng 32 million. Ang saklaw lang po ng Pangulo ng Pilipinas yung pagiging cabinet member. Yan lang po. Pero hindi niya po pwedeng sabihin na mag-resign ka bilang, kaya nga ini-impeach ninyo eh. Dahil hindi nyo kayang pag-resignin. Boss, possibly ba na di na ba na mass resignation to pero pinapalabas lang na direktiba ng Pangulo para di mapahiya? Pwede naman pong nagre-resign na po lahat. Wala naman pong epekto yan eh. Sino mag-appoint? Sino mag-appoint ng mga bagong kabinete? Sila din eh. Hindi nga sila marunong mamili. Yun nga yung problema, di ba? Hindi sila marunong mamili. Ang mga laging utang na loob, pagbabayad ng utang na loob. Hindi nila matatapos ang impeachment trial, Tatay Badong, 8 sessions. Days lang. Na lang sila, June 3 to 12. Tutang-tuta si Quezon. Ibig mo sabihin, Tatay Badong, isa sa bawat 4 na Pilipino hindi marunong magbilang. 1 to 12 at mag-shade ng bilog. Opo. Scam ang reconciliation. Patibong lang yan. Kaya wala naman naniwala eh. Wala po naniniwala sa kanila. Nakakagalit yung nagsasabi ng reconciliation na parang sinapak ka sa mukha. Tapos sabay-sabi na bati na tayo. Pwede ba yun? Yun yung sinasabi nila sa atin eh.
Tapos sasabihin mo, teka muna, pabawi muna. Kurot lang. Oh, hindi mo pwede. Oh, di ba? Resel Katapang, Boss Buds. Di ba sabi ni Attorney Vic Rodriguez na si Lisa Marcos ang namimili ng appointees? Hindi ko po narinig. Sabihin mo na lang na sinabi ni Vic Rodriguez. Sinabi pala yan. Kita nyo na. Pag nag-resign ba mga cabinet official, mawawala na rin yung taga-bulong mo? Yung sinabi ni Aimee Marcos na taga-bulong mo ay isang Romualdez at isang Araneta, mawawala na rin ba yan? Kung sila pa rin ang taga-bulong mo, yun yung problema eh. Yung mga taga-bulong mo. Kapatid mo nagsabi niya na hindi kami. BBM resign, yan ang pinaka-the best na gawin. Correct. Paano mapapanagot si Recto sa mga utang natin? Paano mapapanagot yan? Kasuhan yan dahil yung paglilipat. May kaso na ba sila? Yung sa paglilipat nila ng pondo? Ng ba't malabo yung ko? Malabo ba? Pangit naman ng natin. Baka i-appoint niya si Abante at Paduano at Dilima Serbadong. Executive Secretary Lucas Bersamin resigns. Dapat sila mag-resign lahat. Alangan na may matira. Kailan ka mainstay sa SMNI? Ha? Wala pa po akong alam. Gusto ko po yan. Pero wala pa po akong hindi pa po ako naaalok. Tatay Bagdong, siguradong sisibakin si Soljen Minandro, hindi sumusunod. Boss Buds, anyari nung inauguration ni BBM na sabi niya na puro magagaling ang i-appoint sa cabinet niya. Nung una naman di ba? Nariyan yung magaling na rock, ano na nga yun? Jokno. Nariyan pa yan Maraming magagaling nun Mga nagsipag-resign. Mga nagsipag-resign na o nasibak na. Si ES Vic Rodriguez, di ba? Magagaling naman nung una meron pa isa yung balikayan ba yun? Boss, parang wala na yata si Lagdameo. Pinagre-resign nga lahat Dapat mag-resign na lahat. Katulad nun, kaibigan lang, di ba? Saan may matino sa cabinet kung si Sara nasa DepEd? Si Gadon ayaw mag-resign. Joke no. Boss Baz, ayaw daw mag-resign ni Gadon, sabi ng Inquirer. Bahala siya sa buhay. Wala naman po, parang, alam nyo, parang si BBM, parang may sinasabi siya tapos hindi naman pakikinggan ng kahit sino. Astrid, nahiya ako, boss. Bakit ka nahiya? Nahiya ka saan? Thank you very much, Astrid, sa 10, Hong Kong. Nagpakape ka na, nahiya ka pa. Boss, sabi ni BBM, the people has spoken, kaya pinag-resign. Paano naman yung people has spoken para sa hair follicle test? Wala raw eleksyon ng hair follicle test